Hi again! So, kanina pa natin nababanggit yung ethics, no? Bilang pag-aaral ng tama at mali. Well, this time, ang pag-uusapan natin ay hindi lang basta kung ano ang dapat gawin, kundi ano ang dapat maging. Napakahaba, no? Opo, no? Tsinaga talaga natin. Kailangan nating balik-balikan para hindi kayo nahirapan sa final exam, no? Don't worry, second to the last chapter na to. So, malapit na tayong matapos. Tiyaga lang. And later, nako, meron akong surprise question. Malalaman ko kung sino talaga yung nanood and hindi, no? Kaya, yung mga nagsiskip-skip dyan, sige kayo, baka hindi nyo malaman kung ano yung bonus. But yeah, ito na nga. Let's discuss the chapter 5, Virtue Ethics. Kanina pa kasi natin nga, no, nababanggit yung ethics bilang pag-aaral ng tama at mali. Pero this time, ang pag-uusapan natin ay hindi lang basta kung ano ang dapat gawin, kundi ano ang dapat maging. Yes, sa chapter 5 po, Virtue Ethics na tayo, ito yung ethical framework na hindi lang nakatuon sa action, kundi sa pagde-develop ng mabuting pagkatao. So, my question is, bakit mahalaga na bata pa lang natututunan na natin yung mga tamang asal and ugali ng mga bata? Kasi 'di ba, parang may mga batang ang bilis maapektuhan kapag exposed sa violence sa TV or sa social media. So that's exactly the point. Character development starts young. Virtue ethics is all about character. That's right. Makikita nyo dyan, hindi po ito nakabase sa rules tulad ng kay Kant. At hindi rin ito purely results-based tulad ng kay Mill. Ang focus dito, paano mo na-develop ang sarili mong pagkatao sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Para bang hindi lang, tama ba itong ginagawa ko? Kundi, ako ba, sa kabuuan, mabuting tao ba mi? Ganun. So, ang goal dito is not perfection, but excellence. Excellence is being human. So, let's throw it back to philosophy, which is si Plato at si Aristotle ulit, no? Plato believed na ang tunay na good ay nasa mundo, no? Ng ideas, hindi sa physical world, kundi forms. So, parang may blueprint daw sa langit ng perfect justice, perfect courage, perfect love, ganun niya tinitignan ang good. Pero si Aristotle, mas practical. Sabi niya, wala sa langit yan, bes. Nandito sa actual experiences natin. For him, ang real ay nandito mismo sa mundo. May form and matter ang lahat. Kaya kailangan daw na maintindihan ng tao ang reality niya para maabot ang good. No? Kumbaga si Plato more on clouds, si Aristotle mas concrete siya. Now, ito yung saan ba tayo? Happiness and purpose. Ito yung parang favorite ni Aristotle, no? Telos, meaning goal or purpose. Sabi niya, lahat daw ng ginagawa natin may purpose. Example, nag-aaral ka. Para ano? Gusto mo kasi graduate. Bakit mo gusto graduate? Para makahanap ng work. Bakit gusto mo makahanap ng work? Para makabuo ng magandang buhay. Pero hindi lang yan chain of goals. May highest goal dyan sa taas na tinatawag na eudaimonia or deep flourishing. So kapag sinabi mong gusto kong maging masaya, hindi ito instant happiness, kundi
Ano raw? Yung pangmatagalang sense of fulfillment. So, telos, tuloy-tuloy, topmost purpose. So, that's eudaimonia. Okay? Virtuous human excellence. Paano naman makakarating sa eudaimonia? Through virtue. For Aristotle, virtue means doing something well, with reason. So, hindi daw to basta mabait ka, kundi mahusay ka sa pagiging tao, na kapag ginamit mo ang isip mo, pati emotion mo, para sa tama, that's virtue. Virtue equals galing plus gabay sa isip. Ganon daw yun. Now, according to Aristotle, hati ang soul ng tao. May tinatawag na irrational part, which is ito yung vegetative daw. May mga basic functions like breathing, sleeping, and may tinatawag din tayo sa irrational part na appetitive, no? Which is yung mga emotions, desires, example yung gutom, galit, selos, yan. Meanwhile, yung rational part naman, ito yung tagapagdesisyon natin. Siya yung nagtatanong, wait lang, tama ba tong ginagawa ko? Ganon daw yung ginagawa ng rational part ng human soul natin. So, ang goal ng virtue, ang utak ang boss ng feelings. Hindi feelings ang boss ng utak. No? Now, meron daw tayong types of wisdom. So, ano kaya yung mga types ng wisdom? Meron tayong dalawang uri, which is very important. So, the first one is the philosophic wisdom. Mababasa niya naman dyan. Pag-unawa daw sa malalalim na truths about life, universe, and existence. So, yung mga nagme-meditate, no, at philosophers. Meanwhile, practical wisdom, pambuhay ito. Knowing how to do the right thing in specific situations. Gaya ng mga nanay, no, yung mga lola, mga titos, na may street smarts, no? Kaya minsan, mas wise pa sila sa textbook. So, yun yung dalawang uri ng wisdom. Saan na tayo? Dito na tayo. Moral virtue and the mesotis or mean, which is the golden mean. Now, ito yung favorite ni Aristotle, the golden mean. Sabi niya, ang virtue daw ay laging nasa gitna ng dalawang extremes. So, example, courage is the middle ground. Too much, that's recklessness. Too little, that's cowardice. Ganon din sa self-control. Kapag nag-excess, impulsiveness yon. Kapag may deficiency, it's indecisiveness. So, sa virtue daw, dapat sakto lang. Nasa gitna ka lang. Hindi sobra, hindi kulang. Pero ang tricky part, sabi ni Aristotle, the right amount depends on the situation. Kaya kailangan nga natin ng practical wisdom. According to Aristotle, ang moral virtue daw natin ay may tatlong features. Hindi ko ata nilagay dito. Pero, ang tatlong features ng moral virtue natin is yung habit. Kailangan paulit-ulit mong ginagawa ng mabuti para maging automatic siya. No? Middle choice, lagi mong sinusubukan yung balance, hindi pa bigla-bigla, hindi takot. And then, yung rational guidance. Ginagamitan mo ng isip para piliin ang tamang kilos sa bawat situation. So, hindi to tungkol lang sa what you do, kundi how and why you do it. So, may tanong kanina sa simula, 'di ba?
Paano naapektuhan ng TV violence ang bata? Kapag lagi nilang nakikita guys, yung pananakit bilang normal or solution, akala nila violence is okay. Diba? Kasi mga bata yan eh. But according to Aristotle, violence is not and will never be a virtue. Hindi pwedeng sabihin, sakto lang ang saktong sakit lang naman yun. Because hurting others is not a middle ground. Walang golden mean ang violence, no? Walang saktong violence. Para mas maintindihan natin yung concept ng virtue as the middle, let's talk about actual examples, no? Sabi ni Aristotle, ang virtue ay nasa gitna ng dalawang extremes, hindi sobra, hindi kulang. Let's start with self-control. Kapag sobra ka sa impulsiveness, yung bigla ka nalang bumibili kahit wala sa budget mo, nagagalit ka agad ng walang preno or di mo muna iniisip bago magsalita, that's one extreme. Pero kung kulang ka naman sa decision making, like sobrang bagal mo magdesisyon, laging di ka makapag-decide kahit sa simpleng tanong lang, that's the other extreme. Indecisiveness. So, anong virtue? Anong virtue dito? Nasa gitna, self-control. Alam mong may emotion ka, pero ikaw ang may control ng kilos mo. So, hindi yung emotion mo ang boss sa'yo. Now, let's look at courage. Kung ikaw naman ay laging go, 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 kahit delikado, kahit walang plano, no? Yung tipong pasugod agad sa away. Recklessness yan. Mapapahama ka dyan, pero kung takot ka naman sa lahat ng bagay, kahit simpleng bagay, takot ka na at hindi mo kayang ipaglaban ang tama, ang tawag dyan ay cowardice or cowardice. So, ang virtue na nasa gitna is courage. So, yung kayang tumindig sa tama, pero hindi pa bigla-bigla, kayang humarap sa takot, pero may wisdom at timing. Okay? Pangatlo, no, yung liberty, kunwari, or yung pagiging mapagbigay, kunwari, no, kung sobrang hilig mong mamigay ng pera or regalo kahit wala ka nang matira sa sarili mo, sobra sa generosity yan, to the point na responsible ka na. Pero kung sobrang kuripot mo, tipong ayaw mong gumastos para sa kahit sino, kahit mayaman ka naman, that's meanness. Ang virtue, liberty. Yung marunong magbigay kapag may tamang dahilan at hindi selfish, pero may limitasyon. No, may limitasyon din para hindi ka nauubos. So kung mapapansin nyo, medyo kakaiba siya kumpara sa ibang ethical theories kasi hindi lang to nakatutok sa rules or consequences. Ang focus dito ay yung mismong pagkatao natin sa character natin. So ang tanong niya, hindi lang ano ang tamang gawin, kundi anong klaseng tao ang gusto mong maging. So, dito papasok yung konsepto ng virtues. Mga ugaling pinapalago natin araw-araw, hindi lang para maging mabait, kundi para maging mabuti. Hindi siya one-time, big-time decision, it's a lifetime process. Kasi yung virtue, hindi naman yan basta-basta natututunan overnight. Kailangan ng practice, effort, at self-awareness. So, sabi nga ni Aristotle, the goal of life is eudaimonia. Living well or human flourishing. Hindi lang basta masaya, hindi lang basta comfortable. Ang tunay na kaligayahan daw ayon sa kanya ay kapag namumuhay tayo ng may kabutihan at katwiran. So next time you're faced with a choice, hindi lang anong makikinabang or anong pakinabang nito sa akin, kundi tanungin mo rin, anong virtue ang mapapalago ko dito? Anong klaseng tao ang nabubuo sa mga pinipili ko? So, sa mga panahon ngayon na ang daming ingay at daming distractions, virtue ethics reminds us to pause, to reflect, and to grow. Hindi dahil gusto lang nating maging tama sa paningin ng iba, kundi dahil gusto nating maging totoo sa sarili nating values. So, ayun. Tandaan nyo lang, being good isn't just about doing good once, it's about becoming good every day.
So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig at balikan nyo na lang yung lesson na to kung gusto nyong ulitin. At kung may tanong kayo, huwag mahihiyang magtanong.